Magandang araw Pilipinas, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon. May namumuong bagong sama ng panahon na kasalukuyang binabantayan ng pag-asa. Isang low-pressure area ang posibleng mabuo sa loob o malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Maaari itong makaapekto sa Mindanao, Visayas, at ilang bahagi ng Southern Luzon sa mga susunod na araw. Kasabay nito, patuloy ang pag-ulan sa maraming lugar dahil sa easterlies, shear line, at hanging amihan. May ilang baybaying lugar din na nasa ilalim ng gale warning dahil sa malalakas na hangin at matataas na alon. Kaya bago ka bumiyahe, maglayag o magplano ng mga gawain sa labas, mainam na alamin muna natin ang pinakabagong detalye. Narito ang ulat sa lagay ng panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan na nakaapekto sa malaking bahagi ng northern Luzon. Ang sistemang ito ang nagdadala ng makulimlim na kalangitan at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Sa ilang bahagi ng bansa, nangingibabaw ang easterlies o hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ito ang dahilan kung bakit madalas umulan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan ang pagbabalik ng shear line. Ito ay magdudulot ng makulimlim na kalangitan na may scattered rains at posibilidad ng thunderstorms sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Sa Bicol Region, mananatiling umiiral ang easterlies na magdadala ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Bukod dito, ang northeast monsoon ay patuloy na magdudulot ng makulimlim na panahon na may kasamang pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Metro Manila, at Cavite. Asahan din ang mga mahinang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin sa buong Cordillera Administrative Region at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ito ay dulot pa rin ng northeast monsoon. Sa Ilocos Region, mananatiling bahagyang maaliwalas ang panahon na may pagkakataon lamang ng panakanakang mahinang pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng Luzon na naapektuhan ng easterlies, inaasahan lamang ang panandaliang pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Dahil sa patuloy na epekto ng easterlies, makararanas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ang Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Caraga Region, at Davao Region. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bagamat naapektuhan din ng easterlies, inaasahan lamang ang panakanakang pag-ulan at thunderstorms. Sa Zamboanga, ang pinakamataas na temperatura ay maaaring umabot mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa lagay ng karagatan, nananatiling nakataas ang gale warning sa eastern seaboard ng Central Luzon, partikular sa Aurora, kabilang ang mga baybayin ng Dilasag at Kasiguran. Itinaas na rin ang gale warning sa silangang baybayin ng Isabela at Cagayan. Saklaw din nito ang buong eastern seaboard ng Northern Luzon, gayon din ang western seaboard mula Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur, partikular sa baybayin ng Narvacan. Dahil dito, mariing ipinapayo sa mga mangingisda at sa mga maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag sa mga nabanggit na lugar. Sa iba pang baybayin ng Luzon at sa eastern seaboard ng Visayas, bagamat walang nakataas na gale warning, inaasahan ang katamtaman hanggang mataas na alon na maaaring umabot hanggang 3 metro. Pinapayuhan ang lahat ng sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa natitirang karagatan ng bansa, banayad hanggang katamtaman lamang ang magiging taas ng alon na maaaring umabot hanggang 2 metro. Batay sa Tropical Cyclone Threat Potential, may nakikitang potensyal na low pressure area ngayong linggo. Ito ay may mababang tsansang maging ganap na bagyo at maaaring mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may katimugang silangang bahagi ng bansa. Posible itong lumapit sa Mindanao, Visayas, at Southern Luzon. Sa susunod na linggo, kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, may isa pang posibleng low-pressure area. Maaari itong mabuo sa labas ng PAR at lumapit sa Mindanao at Visayas, subalit mababa rin ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Sa ngayon, mataas pa ang antas ng kawalan ng katiyakan ng mga forecast na ito, kaya't patuloy ang pagbabantay at pagbibigay ng updates ng pag-asa, lalo't wala pa itong nakikita sa kasalukuyang satellite monitoring. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, pakiclick mo lang ang subscribe button para sa napapanahong updates. At para sa dagdag na impormasyon, maaaring bisitahin ang Pag-asa website. At yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon.